Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng Mpox na itala na sa NCR. Ilang lugar malapit sa Bulkang Taal na balot ng VOG. Comelec payag na gawing 6 na taon ang termino ng BSK officials. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sangkot sa pag-alis ni Alice Go sa bansa. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. DILG Secretary Abalos nagbitiw ng pahayag ukol sa akusasyon laban kay Kibuloy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa unang balita ngayong linggo, nakapagtala na ng kaso ng Mpox sa National Capital Region na ayon sa Department of Health. Hindi umano ito kasing delikado ng COVID-19, ngunit dahil isa itong uri ng nakakahawang sakit, pinag-iingat pa rin ang publiko sa banta nito. Ito ang balitang tinutukan ni Francis Riodique. Hindi tulad ng kaso ng coronavirus deficiency o COVID-19, hindi kinakailangan magsuot ng face mask upang maiwasang mahawa ng Mpox o dating kilala sa tawag na monkeypox. Ito ang paglilinaw ng Department of Health matapos na maitala ang panibagong kaso ng Mpox sa Metro Manila. 33 taong gulang ang nasabing pasyente na wala umanong travel history. Kaya naman paniwala ng DOH, local o community transmission ang naganap dito. Ito ang ikasampung kaso ng Mpox sa Pilipinas, ngunit kauna-unahang itong kaso matapos magdeklara ang World Health Organization na ang sakit na ito ay public health of international concern. Ngunit paglilinaw ni Health Secretary Teodoro Herbosa, hindi magdedeklara ng public health emergency ang pamahalaan. Wala ring mababago sa pang-araw-araw na sitwasyon di tulad noong kasagsagan ng COVID-19. So hindi natin kailangan ng quarantine facility kagaya ng COVID. So ang i-advise ng doktor, mag-isolate sa bahay. Kung hindi naman siya pwedeng mag-isolate sa bahay, pwede naman siyang makonfine sa iba't iba nating ospital for isolation, no? Bagamat hindi kasing bigat ng banta kung ikukumpara sa COVID-19, pinapayuhan pa ring maging maingat ang publiko dahil ito pa rin ay nakakahawang sakit o virus. Ayon sa DOH, maaaring maipasa ang virus sa pamamagitan ng pagkontamina sa mga gamit gayon din sa mga damit. Sa paglalarawan din ng DOH, mahahawaan ka nito kung nagkaroon ka ng close at intimate contact sa mga pasyente. Kaya naman inirerekomenda ng mga otoridad na palagi ang maghugas ng kamay, pati na rin ang paglilinis o sanitize ng mga gamit. Kahit na ordinaryong sabon lamang ay matatanggal na umano ang virus ayon sa DOH. Yung Mpox, ang viral illness siya, self-limiting. So kagaya ng mga tigdas, beke, it's self-limiting, gagaling ka rin over a period of time. So supportive care lang siya, pwedeng magbigay ng antiviral, pero mostly gamot sa lagnat, gamot sa sakit sa katawan, at mga pampahid dun sa mga lesions. Kabilang sa sintomas ng Mpox ay ang pagkakaroon ng skin rashes na tumagal ng 2 hanggang 4 na linggo, lagnat, pananakit ng ulo, likod, muscles, fatigue at kulani. Kung makitaan man ang ganitong mga sintomas, inirerekomenda ng DOH na agad na magpatingin sa mga dermatologist. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang sakit naman, ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong ika-10 ng Agosto, nasa mahigit 150,000 kaso ng dengue na ang naiulat sa buong bansa. 39% mas mataas kumpara sa mga kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon.
Samantala ay mas kaunting pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala mula ika-unang araw ng Enero hanggang ika-10 ng Agosto ngayong 2024 kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon dahilan upang mas mapabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa ring hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Ilang probinsya sa rehiyon ng Calabarzon at pati na rin sa Metro Manila ang nabalot ng VAG nitong kamakailan lang dahil sa ibinubugang asupre ng Bulkang Taal. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nasa higit 3,355 na tonelada ng asupre ang naitalang malawakang pagsingaw ng asupre mula sa bulkan. Dahil sa aktibong aktibidad ng bulkan, ilang mga klase na rin sa mga apektadong lugar ang sinuspinde upang makaiwas sa anumang banta na dulot ng VAG. Hindi rin umano ligtas ang kalidad ng hangin sa mga apektadong lugar kung saan pinapayuhan ng publiko na magsuot ng face mask. Sa kabila ng tumataas na aktibidad ng bulkan, nananatili pa rin sa Alert Level 1 status ang bulkan. Ilang araw matapos ito, bumubuti na ang kalidad ng hangin matapos ang kamakailang smog at haze na naobserbahan sa Metro Manila at karatig bayan ng Taal. Sa datos ng Swiss Air Quality Technology Company na IQ Air, mula sa kategoryang unhealthy air quality ay nasa moderate o katamtaman na ang kalidad ng hangin. Kaugnay nito, matatandaang ilang mga klase ang sinuspinde upang maiwasan ang panganib na dala ng haze at smog. Matapos ito, ilang lugar na ang nagdeklara na may pasok na ngayong araw, maliban na lamang sa ilang bayan sa Laguna at Rizal. Balitang halala naman, ongoing na ang paghahanda para sa paglulunsad ng internet voting para sa mga Pilipinong nakatakdang bumoto sa ibang bansa sa darating na halalan sa susunod na taon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, bilang paghahanda ay nagsagawa na ng mga pagsasanay at information drive ang ahensya sa mga bansang katulad ng South Korea, Spain, Hong Kong at Singapore. Sa tala, mayroon ng 76 na foreign service posts ang nakatakdang na magsagawa ng internet voting sa 2025 elections. Layon na maisagawa ang internet voting upang mahikayat ang mga kapwa Pilipino sa ibang bansa na gamitin ang kanilang karapatan sa pagboto sa mas madali at mas maginhawang paraan ng proseso ng elektoral. Sa ibang usapin, anumang maging desisyon, susuportahan ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsulong ng Kongreso na dagdagan pa ng 3 taong termino ang mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o BSK. Ito ay alinsunod sa naunang paghain ni House Speaker Martin Romualdez ng House Bill 10747 na nagtatakdang i-extend sa 6 na taon ang panunungkulan ng BSK officials. Komento ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi tututol ang COMELEC sa panukala ng House of Representatives sakaling maipatupad ito. Sa kabila ng pagkwestiyon ng mga kritiko sa konstitusyonalidad ng pagbibigay ng mas mahabang termino sa BSK officials kaysa sa mga kongresista at local government executives. Nitong kamakailan lang ay nagbigay babala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino sa Kenya na mag-ingat habang kumakalat ang monkeypox o mpox outbreak sa mas maraming bansa sa Africa. Pinayuhan ng Philippine Embassy ang Filipino community sa Nairobi na manatiling updated at mahigpit na sumunod sa preventive precautions. Isinaad din nito na ugaliin ang maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at iwasang
kailangang makipag-ugnayan sa mga may sintomas o hawakan ang kanilang mga gamit. Susunod sa News Force. BIR nagsagawa ng raid operation sa Philippine Vape Festival 2024 sa Las Piñas City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisibakin sa pwesto ang sinumang opisyal ng gobyerno na tumulong para makaalis ng bansa si Alice Guo. Samantala, isinusulong naman ngayon na kanselahin ang pasaporte ni Guo para hindi na ito maggamit pa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nito lamang Lunes ay inanunsyo ni Senator Risa Hontiveros na nakaalis na ng bansa si Alice Guo. Ayon sa kanyang ipresentang dokumento mula sa NBI, July 16 nang makarating ang dating alkalde sa Kuala Lumpur. Ngunit ayon sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa counterparts nito sa ibang bansa, si Guo ay nasa Indonesia noong August 18. Bago makarating si Guo sa Indonesia, ay galing pa umano itong Singapore na ayon sa source ni Senator Risa Hontiveros, tila nag-reunion si Guo kasama ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Paggigiit ni Hontiveros, posibleng may mga opisyal ng gobyerno ang sangkot sa pag-alis ng bansa ni Guo. Ayon sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasalukuyan ang nagsasagawa ng malawakang investigasyon ukol dito. Ito ay para madiskubre at panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan na tumulong kay Guo. Samantala, pinapakansela naman sa Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ni Guo. Ayon kay Hontiveros, ito ay upang malimitahan na ang biyaheng overseas ng dating alkalde. Pagtitiyak naman ng PNP, patuloy ang operasyon nito para matugi si Guo. Nakikipag-ugnayan na umano ang mga ito sa mga counterparts nito sa ibang bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, marami ang nagulat matapos kumpirmahin ni Senator Risa Hontiveros na nakaalis na ng bansa si Alice Guo. Kaugnay nito, tinitignang anggulo ng senador ay may naging kasabwat sa mga opisyal sa pamahalaan ang dating alkalde. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Tuluyan ang nakaalis ng bansa si Alice Guo na isa sa mga high-profile fugitive kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ang inanunsyo ni Senator Risa Hontiveros sa isang pagdinig sa Senado. Batay ito sa kanyang ipresentang dokumento kung saan nagamit pa ni Guo ang kanyang Philippine passport. Nakuha ang dokumentong ito ng National Bureau of Investigation kung saan alas 12 ng tanghali noong July 18 ay nakarating si Guo sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ibig sabihin mahigit isang buwan na ang nakalilipas nang makaalis ng bansa si Guo. Ayon pa umano sa isang source ni Hontiveros, nag-reunion pa sa Singapore si Guo kasama ang kanyang mga magulang na si Guo Jiansong at Wen Yilin at dalawa nitong kapatid na si Wesley Ong at Cassandra Ong. Inihayag ni Senator Hontiveros ang kanyang pagkadismaya dito na aniya ay hindi naman makakalabas ng bansa si Guo nang walang tulong mula sa opisyales ng pamahalaan. Kaya naman posibleng asahan na imbestigahan sa Senado ang mga law enforcement agencies kaugnay ng isyung ito. Panawagan ni Hontiveros, hindi dapat palampasin na paulit-ulit na isawalang bahala ang mga proseso at batas sa Pilipinas. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Walang katotohanan. Ito ang buwelta ni One Rider Representative Rog Gutierrez at iba pang kongresista sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa alegasyong impeachment. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat.
Kinestyon ng mga kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa umano'y posibleng impeachment niya. Ayon kay House Assistant Majority Leader Paulo Ortega, wala itong katotohanan. I-identify na lang niya yung mga friends niya na nagsabi para yung mga friends niya ang magsabi kung tama po yung mga nakukuha nilang impormasyon mula sa grapevine. But dito po sa House of Representatives, wala naman pong ganun na napag-uusapan. Samantalang pahayag naman ni House Deputy Majority Leader Janet Garin, pag-aaksaya lamang ito ng oras kung itutuon ng Kongreso ang kanilang atensyon sa alegasyong impeachment ni BP Sara. Sa ilang oras at araw na ginugugol ko dito sa Kongreso ay hindi ko narinig yun. At pagkatapos doon nakafocus tayo. In fact, napakasayang nung oras na napupunta sa usaping wala namang kwenta at wala naman talagang nangyayari. Again, I haven't heard talks of an impeachment. Hindi ko rin siya nakita doon sa ating mga kasamahan. Lahat busy sa pag-scrutinize at pagpapasa ng budget. Dagdag pa ni Gutierrez, ang kanilang pinagtutuunan ngayon ay nakabase lamang sa budget ng pamahalaan upang masaayos ang serbisyong kinakailangan ng pamayanan. Inaman ni Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong, wala itong katotohanan at walang naging kamakailang usapin sa Kongreso ukol rito. Ilang beses na po itong nasabi na wala pong katotohanan yan. I hope this rumor mongering will stop. Kami po dito sa House of Representatives, ito pong apat na mga kasamahan ko po dito. Every day po, every session week, every committee hearings, public hearings, nandito po kami. And I personally can categorically say na wala pong usapin na gano'n. Paglilinaw naman ni Garin, hindi impeachment kundi alokasyon sa pondo ng Commission on Audit para sa confidential funds ng taong 2022 hanggang 2023 ang dapat na pagtuunan. Aniya, ang impeachment ay magiging bahagi lamang ng talakayan kung ang mga detalyeng kinakailangan ay mayroon ng pruweba. Bukod pa rito, ayon kay Gutierrez, ang umanong alegasyon sa impeachment ay hindi basta-bastang pinapahayag. Pagpapaliwanag niya, hindi nararapat ang walang pagsasabahalang pagbibitiw ng komento ukol sa usaping ito. Sa amin, wala po kami naririnig na ganung mga allegations, wala namang usapan ng impeachment po dito sa House. In fact, ang naririnig po namin usually is nahihirapan yung mga congressmen na bumalik sa kanilang mga distrito dahil overtime na po sila dito sa budget deliberations. Meron pa po tayo, for the first time in a while, deliberations na nga po sa budget appropriations. Ang mga pahayag na ito ng mga nasabing kongresista ay ayon sa patutsada ni BP Sara kamakailan ukol sa bukas at hayagang usapin umano ng Kongreso sa kanyang posibleng impeachment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa akusasyon kay Apollo Kibuloy ukol sa pangahalay ng mga babae at menor de edad, ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos, nararapat itong pakinggan. Aniya, kung ito'y mapapatunayang walang katotohanan, ito ay dahil karapatan ito ni Kibuloy. Habang kung ang mga akusasyon man ay mapag-alamang totoo, nararapat lamang siyang managot sa batas ukol sa mga paglabag na kanyang nagawa. Ito ang pahayag ni Abalos sa pagdinig sa Senado ukol sa puwersahang pagpasok ng PNP sa KOJC kamakailan. Bunsod ng patuloy na pagdinig ukol sa pogo at palitan ng ilegal na droga, nananawagan ang Kongreso kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo sa investigasyon at linawin ang alegasyon sa kanyang pagkakadawit sa extrajudicial killings na kaugnay sa war on drugs operation ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante Jr., malugod nilang tatanggapin ng senador sa Kongreso sa kabila ng kanyang hindi pagsipot sa imbitasyon para sa pagdinig. Paglilinaw ni Abante, kung may nais iparating si De La Rosa, maaari niya itong iparating sa mismong pagdinig upang magkaroon ng legal na paghuhukom sa kanyang mga ipapahayag.
Ayon kay Senator Francis Tolentino, dapat nasingilin ang China sa naging pinsala ng pagbangga nito sa isang barko ng PCG na nagdulot ng pagkabutas nito. Paliwanag ng senador, sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, may responsibilidad ang may-ari ng barko maging pagmamay-ari ng bansa o pribado na panagutan ang nangyari. Aniya, dapat na magpakita ng pagpapakatotoo ang China sa naging kamakailang usapan nito sa Pilipinas na papahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari ang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng PCG nitong Lunes habang nagsasagawa ng resupply mission sa isla ng Patag at Lawak. Nasa 700 Pilipino ang naghihintay na makauwi sa Pilipinas mula sa Lebanon dahil sa gitna ng tumitinding karahasan at labanan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nasa 356 na Pinoy pa lamang ang nakakauwi ng bansa bunsod ng kaguluhan sa Lebanon. Sa tala, nasa 11,000 Pinoy ang nasa Lebanon kung saan matatandaang nauna nang nanawagan sa mga Pinoy ang Embahada ng Pilipinas na umalis na ng bansa habang nananatiling bukas ang mga paliparan. Kung hindi man sila makaalis, pinapayuhan naman ng mga Pinoy na lumikas sa mas ligtas na mga lugar. Sumalakay ang puwersa ng BIR sa festival ng vape sa Las Piñas City nitong weekend kung saan nasamsam nila ang mga illegal na vape product na walang internal revenue stamps. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagsagawa ng isang raid operation sa Bureau of Internal Revenue o BIR Illicit Trade Task Force sa Philippine Vape Festival 2024 na ginanap sa Las Piñas City nitong Linggo, 18 ng Agosto. Agad na sinamsam ng BIR ang mga illegal na vape product na namataang walang internal revenue stamps sa kasagsagan ng festival. Samantala, wala pang konkretong datos hinggil sa bilang ng mga nakumpiskang vape at kasalukuyan pang nag-i-inventory ang ITTF. Giit na pahayag naman ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa kanyang social media post na hindi nagkulang anya ang ahensya sa pagbibigay babala sa industriya ng vape at hindi umano titigil ang BIR sa pag-raid sa lahat ng venue na mayroong illicit vape, may okasyon man o wala. Diin pa niya, hahalughugin din umano ng ahensya ang mga pampublikong palengke at warehouses. At lahat ng mga hindi otorisado ay kakaharap sa criminal charges para sa kasong tax evasion. Kasunod nito, ang panawagan ng BIR sa lahat ng impormante, pribado man o pampubliko na isumbong ang anumang impormasyon tungkol sa mga lugar o kaganapan na may illegal na vape. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagkabahala ng ahensya sa paglaganap ng mga bentahan ng vape dahil madali itong mabili at ma-access ng mga kabataan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Kaso ng Mpox na itala na sa NCR. Ilang lugar malapit sa Bulkang Taal na balot ng VOG. Comelec payag na gawing 6 na taon ang termino ng BSK officials. PBBM nagbanta na sisibakin sa pwesto ang sangkot sa pag-alis ni Alice Go sa bansa. Alegasyon ukol sa impeachment ni VP Sara pinabulaanan ng mga kongresista. DILG Secretary Abalos nagbitiw ng pahayag ukol sa akusasyon laban kay Kibuloy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.